Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naroon, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Ratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Yun pong pagkakulelat ni Martin at saka yung pangunguna po ni BP Sara, no? Bakit po nangungulelat despite, no? Ano pa iaasahan natin balang araw? Pag-uusapan din po natin, ito pong PhilHealth na pondo, yung 89.9 na kinuha po ng, inilagay po ng Department of Finance. Hindi ko alam kung nakuha na sa PhilHealth o kukunin pa lang. May nakuha na raw ayon dito sa dalawang senador na si Cayetano at saka si Ejercito. Para po gamitin sa unprogram. Tapos pag-usapan din po natin, ito po, natutuwa na naman po yung mga BBM supporter dahil binabaha po yung Davao, no? Program funds, correct. Ano pa ba? Tignan natin kung ano pang mga tatalakayin natin. Pumalag po si Rason, hindi raw totoo, no, na yung mga investors ay hindi po nagtitiwala. Talakayin, ito po, bumira po si Attorney Leni Robredo tungkol po dito sa SONA na dapat daw uma-attend ang Vice President. Kinokontra niya po itong sinabi ni Vice President Sara Duterte tungkol sa hindi niya pag-attend. Thank you very much kay Glenn Paz, SGD 690. Okay, yan po ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Punta po tayo rito sa baha ng no? Ito, paulit-ulit tong katanghan ng mga followers. Ito pong nagngangalang Fight Duterte and Marcos Troll. Yan. Pero maka-Marcos na siya ngayon. Davao City flooding. This was the flood situation along Buhangin in Davao City Tuesday evening, July 16, following the heavy downpour in the city. Ito po ang sinabi ng tatanga-tangang mga anti-Duterte. Mabuhay ang Davao City, mabuhay ang mga Duterte. Tapos tumatawa po siya. Alam nyo, matagal nyo nang sinasabi yan na bakit binabaha yung Davao City samantalang may budget si Pulong. Paulit-ulit, no? Ako po, lahat po ng aral, maliban sa 2 taon ng high school, dyan po ako sa NCR nag-aral, no? Pinaglabanan Elementary School sa San Juan Municipal High School, first year at second year, at lahat po ng koleyo ko, nag-aral po ako sa Pasay, Villamor Air Base, nag-aral po ako rito sa Maynila. Umambon lang po sa Maynila, baha na po. Yung baha po talaga as in baha. May mga time na pag may mga nadagit kami, pag may nauto kami, no? Ayaw na naming umuwi. Makikiusap kami ron sa universidad na na dito na lang kami kasi baka delikado, sir. Kakilala na namin sa tagal ko nag-aaral. Nakikitulog kami ng mga shooting namin kunwari doon dahil wala kaming masasakyan, etc. etc. Hindi po bago sa Metro Manila yung umulan na malakas, baha. Hindi ko po alam kung ano po ang problema ng mga ano ba tawag diyan sa mga post lang ng post sa vlogger din ba tawag diyan? Yung mga mahilig lang mag-post sa mga Twitter. Hindi ko maintindihan kung anong utak meron kayo. Bumabaha sa Davao City. Bakit nyo sisisihin yung mga congressman, isang congressman lang sinisisi nila, si Pulong. At saka yung mayor. Yung mayor po ba at congressman may kakayahan?
Hindi mga fake account to. Talagang mga account yan. Laging nariyan yan. Siguro, marami siyang account, no? Para mas mukhang marami sila. Ganun naman, no? Mga troll. Bakit po kayo galit na galit, no? Pag bumabaha po sa Davao, at tuwan-tuwa kayo pag bumabaha sa Davao. Pero hindi nyo nakikita na yung Metro Manila, matagal na pong binabaha. Ano yung pagkakaiba pag umulan ba sa Metro Manila? Okay lang na bahain. Pero pag umulan sa Davao, dapat hindi bahain dahil may pondo ang Davao. Yung Metro Manila ba, walang pondo? Paulit-ulit tayo dyan sa baha na yan. Kaya bumaha dahil wag niyo na pong problemahin kung sila ay troll farm o hindi. Ang importante sinasagot natin yung mga atake nila. Kasi pati po mga vlogger nila eh. O sige, wag na natin sabihin. Mahirap kayong kausap eh. Sige, yung mga vlogger na lang nila. Bakit nyo pinoproblema tuwing bumabaha sa Davao? Hindi ba dapat yan ang binibigyan nyo ng ayuda? Diyan yun, pag may baha, diyan kayo dapat nagpapakita, nagpupunta at nagbibigay ng ayuda. Kung totoo sa loob nyo yung pamimigay ng ayuda. Hindi lang pang eleksyon. Di ba? Imbis na magbigay yung gobyernong to ng ayuda, yung mga followers nila kinakantsawan yung Davao, binabaha sila dahil umulan. Ang NCR po at ang ibang lugar, ganun din. Ang tawag po dyan, nature. Ngayon, kung kinalbo pa yung mga kagubatan, nakakadagdag pa sa nature. Sa problema ng nature. Sana ayusin natin yung utak natin. Wala pa nga ang sakuna to eh. Etong gobyernong to, napakaswerte. Wala pang major na sakuna. Ay katulad niyan, yung binabaha. O anong gagawin natin? Binabaha sila. Dapat hindi sila binabaha. Uulitin ko po, yung budget ng Davao na flood control, hindi po yun para ay umuulan, iangat na natin yung Davao. Ano yun? Kusang umaangat yung Davao City? Pag umuulan, inaangat yung Davao City? Yun ba ibig sabihin ng flood control? The mere fact na saglit lang yung baha. 'Di ba? Kasi napunta ko riyan nung bumaha eh. Saglit lang eh. Kinukuwento nung driver ko, boss kahapon dito, bahang-baha dito eh. Ngayon wala na. Ibig sabihin nun, normal lang yung baha, dulot lang na malakas na ulan. Ang problema yung kahit hindi umuulan, nagbabaha. Merong mga lugar na ganyan dito sa Metro Manila. Pero wala akong narinig na, may pondo yung Metro Manila, bakit binabaha? Okay, speaking of Metro Manila, wala lang. Ito po ang sinabi, no, sa latest Pulse Asia, dito po nakakahiya na talaga, no. Kulelat na kulelat po si Martin at hindi po simple yung pagkakulelat niya. Doble po. Yung trust rating po ni BP Sara 71%. Siya po, 36 o 35? Doble po ng trust rating niya at siya rin ang pinaka-distrusted, most distrusted. So ito po talaga, alam niyo marunong talaga yung yung mga tao, no? Marunong talaga yung mga tao, yung mga Pilipino matatalino ng botante. Kahit na anong gawin ninyo, na pamimigay ng ayuda, lagyan nyo ng lahat ng pinamimigay nyong ayuda, lagyan nyo ng yung bigas na pinamimigay nyo, lagyan nyo, tatakan nyo ng pagmumukha nyo. Sa malalaking mga poster, gumastos kayo ng malalaking poster, wala pa rin pong epekto. Kulelat pa rin si Martin pagdating sa Sarbi. Si BBM, o sabihin nyo naman, si Martin, si BBM, ang layo rin po ni BBM kay BP Sara. Tinatambakan sila ni BP Sara.
Yung sinasabi niyong bumababa yung mga Duterte, ayan, tambakan ng laban. Partida pa po yan. Partida pa. Anong partida dyan? Kayo nangangampanya na. Huwag niyo sabihin hindi kampanya yan. Ikot kayo ng ikot. Napakasipag. Parang kampanya. Bawat araw-araw. Ngayon nga, may pinupuntahan sila para bigyan ng ayuda. Araw-araw halos yan. Ewan ko lang ngayon, parang pinag-iisipan na nila, teka muna, kahit bigay tayo ng bigay ng ayuda, parang walang epekto. Wala pong epekto yan. Dahil yung si Pangulong Duterte, totoo yun ng paglilingkod niya. Nakita ng mga tao eh. Yan yung sinasabi ko sa inyo eh. Yung mga Pulse Asia, SWS, yan po ang pagtitiwalaan natin sa RB. Kasi noon pa yan eh. Hindi pa po tumatakbo si Tatay Digong, may SWS niya at Pulse Asia. Hindi pa presidente yan si, baka senator pa lang yan si, meron na yan, dalawa na yan. Okay, ano po ang ipinahihiwatig na to? Paano pa? Kung si BP Sara, hindi pa nangangampanya yan. Paano pa kaya kung nangampanya si BP Sara, yung talagang umiikot na sila? Para sabihin yung mga plataforma niya sa 2028. Pasundot-sundot pa lang si BP Sara. Mahal ng tao yung tatay. Wala kayong magagawa eh. Ang puhunan ni BP Sara, yung kanyang pagiging Duterte. Ang laki pong puhunan ng pagiging Duterte. Kaya nga sabi ni Baste, nilalaro-laro na nila sa isip nila na tumakbo talaga silang tatlo eh, para masubukan lang kung talagang mahal sila ng mga mamamayang Pilipino. At tinitiyak ko po sa inyo na mahal ang mga Duterte. Mahal ang mga Duterte ng mamamayang Pilipino. Okay, punta tayo rito sa ano. Ito po yung mga issues. Sabi po eto po muna, billionaire Enrique Razon defends PBBM from fake news peddlers, debunks investor mistrust allegation. Sabi ni Enrique Razon, Filipino billionaire and ports tycoon Enrique Razon refuted claims by fabricators and critics against President Ferdinand Marcos Jr. that investors are losing faith in the Philippines. Aba? Mukhang may sinasabi si Enrique Razon. Sabi ni Enrique Razon, hindi totoo yan. Kung meron mang gumagawa ng ganun, bahala na sila sa buhay nila. Kami, nag-i-invest. O, parang tama. Parang, teka muna. Eto, totoo to. Bilyonaryo to. Nag-i-invest. Ano yung sinasabi nyo, Badong? Ang tanong ko po, Mr. Enrique Razon, foreign investor po ba kayo? Hindi po ba Pilipino kayo? Ang sinasabi po namin na ayaw pumasok, foreign investors. Kayo po, sabi nyo nga, alam naman natin na kung ano yung mga negosyo nyo rito. Ano yan? Aalisin nyo yung negosyo nyo, dito po kayo kumikita. Sa kanila yung mga port, marami silang port. Hindi po kayo yung tinutukoy na investor kasi hindi naman po kayo yung ano eh. Kayo po ba yung dahilan? Kayo po ba iniimbitahan pagka nag-abroad si Pangulong Marcos? Yung mga iniimbitahan po natin na foreign investors, yun po yung sinasabi na ayaw pa rin pumasok sa Pilipinas. Hindi po kayo. Dati na kayo dito. Hindi po ba? Kayo naman, no? Kayo nga yung mga oligarko eh. hindi po kayo hindi po kayo yung tinutukoy na talaga mag-invest kayo dito, alangan namang tanggalin yung mga negosyo nyo. Pero ang katotohanan po, no? Yung mga foreign investors, wala pa po. Di dapat binabandera yan maya. Kung yung groundbreaking, binabandera, yan pang foreign investors.
Kabisado namin tong ano na 'to, eh, tong gobyerno na 'to, eh. Pangarap pa lang binabandera na, eh. Ang dami kayang media nakasunod kay Martin. O yan pa pala Martin, 'no? Bukod sa binibigay niyong ayuda, napakarami pang media. Nakita mo ba 'pag ini-interview si VP Sara? Isa lang na hindi pa natin alam kung media talaga 'yun. Baka Davao-based media lang, 'di ba? Kasi ang tanungan nila Bisaya eh. Ganun ka-powerful si VP Sara. Hindi po pwedeng kahit wala po. Nakita niyo yung diferensya? Nagpakita na ako ng picture sa inyo eh. Yung lahat ng ano narito lahat kay Martin, no? Kala mo may matinding announcement eh. Ang sasabihin lang pala ni Martin, tatakbo akong congressman. Pero kay VP Sara matindi. 'Di ba? Isa lang yung naroon eh. Sa mukha niyang mic eh. Oh, hindi po ibig sabihin kahit gumastos pala ng gumastos sa media, wala na pala yung media na yan. Kahit gumastos ng gumastos, pang-PR, wala na po pala yan. Alam nyo kung ano ang great equalizer? Social media. Ano po patunay ng social media ay malaki ang impluensya? Po siya. Ano pong patunay na yung mga Duterte vlogger ay hindi mga bayaran, yung mga Duterte vloggers? Nag-aaway. Makikita nyo, walang handler eh. Hindi naman, wala naman may hawak sa mga vlogger eh. Napunan nyo? Lahat ng vlogger, kanya-kanya. Topic ni KPL, topic ni BMR, topic ng mga banateros, topic ni Bisdak. Wala pong nagkokontrol dyan. Kanya-kanyang topic yan. Oh. Yung iba, putya, pinupuna pa yung paraan nila ng pagkita. Alam nyo, hindi lang ako mahilig magano talaga yung pa-sponsor eh. Minamasama nila yung pa-sponsor eh gusto ng mga viewer na makarating yung vlogger dun sa maisog. Hindi naman sa kanila hindi naman siguro kabanasan yun. Kaya 'di ba? Yun yung sinasabi ko sa inyo na mahirap yung mahirap labanan yung mga vlogger na walang bayad. Kasi kaya nagba-vlog yan, puta, out of ano lang yan, sa puso lang nila. Okay, punta pa po tayo rito. Ito naman po si Lenny Robredo naman. Malinaw po yung sinasabi ni ni VP Sara, paalala lang natin. Ngayon lang ako nakakita ng Vice President na hinahanapan ng attendance sa lahat ng bagay. Tama, napundi na si VP Sara eh. Hinahanapan siya ng nasan yung Vice President. Bakit walang sinasabi pag sa WPS? Yan dami nang nagsabi sa WPS. May sumisigaw pa nga ng boycott China eh. Wala namang epekto. Okay. Hindi yung joke, hindi rin yung bomb threat. I think many miss the point. So para sa akin, kung hindi mo naintindihan the first time, I don't think you deserve an explanation. At eto naman po ang hindi ko alam kung sinong mas naunang nagsalita nito, no? Pero malamang ito reaction ni Lenny. Ang State of the Nation, nasa Constitution yan, na parang yung buong pamilyang gobyerno. Nariyan, hindi naman sa personal na pagsuporta sa pagkatao ng presidente, kundi sa opisina niya. Sanay naman ako sa pagtira nila, subalit opisyal na function kasi ang SONA, kailangan mo kasing harapin dahil sa obligasyon. Ayan po. Yan yung paliwanag ni Lenny Robredo na pinagmamalaki ng mga makaleni. Kahit daw siya binabanatan ni Pangulong Duterte, attend pa rin siya ng attend na SONA dahil mukhang may punto eh. Mukha lang. Dahil kasama raw yan sa official function niya as Vice President.
Kasama raw po yan sa trabaho ng Vice President, yung umattend ng SONA. Di ba? Hindi niya rin kasi siguro naintindihan kung ano ibig sabihin ng inappoint ni BP Sara ang kanyang sarili bilang designated survivor. Ano ba pinagtataka natin kay Lenny? Kay Lenny, ang akala niyang trabaho ng Vice President, photo ops. Pagpasensyahan niyo na. Di ba? Napansin niyo ba kung paano magtrabaho si Lenny? Pag may mga sakuna, naroon ka agad, di ba? Ano yung gagawin niya ron? Photo ops lang. Mamimigay ng 3 pandesal. Photo ops lang, di ba? Mas marami pa po. Ang napupuna nga natin kay Lenny, mas marami pa yung baon na press kaysa sa baon na pandesal. Sa totoo lang. Tapos, photo ops, picture-picture. Yan. Kaya, hindi nyo palalampasin yung yung SONA. Photo ops yun eh. Sa malinaw na sa inyo. Ngayon, kayo po magsabi, mali ba yung pag-appoint ni BP Sara sa sarili niya bilang survivor, designated survivor? Eto, may nakita pa po ako dito. Ngayon ko lang to na-realize eh. May 2 tayong convicted. Si Jinggoy Estrada at saka to si Franz Castro. Dapat, sa kaso po ni Mayor Go, iniimbestigahan pa lang siya. Convicted na ba si Mayor Go? Hindi pa po convicted si Mayor Go. Sinampahan lang siya ng kaso, tapos meron lang siya, iniimbestigahan pa lang siya dito sa Senate. Pero ano po ang ginawa kay Go? Suspended na siya bilang mayor agad. Nagtataka ko, meron din pong mga gobernador ng Davao del Norte ba? Yung nagmaisog tayo. Yung nagmaisog tapos sinuspinde. Dahil may kaso pa lang. Hindi pa po convicted. So, Mayor del Norte, yan, Davao del Norte. Ganon din po si Cebu City. Sa Cebu City, suspended din po si Mayor Rama. Bakit po, pag ang may kaso, kahit hindi pa po convicted, iniimbestigahan pa lang, mga mayor at gobernador, bakit po suspended agad? Bakit po kahit convicted na si Senator Jinggoy Estrada at saka to si Franz Castro, convicted na po sila at saka hindi pa pala convicted nung si Laila de Lima. Bakit po hindi man lang sila natatanggal sa pwesto? Yun yung problema natin eh. Dahil sila yung gumagawa ng batas, exempted sila. Ang dami exempted eh. Ang dami exempted ng mga senador at congressman. Hindi ko po maintindihan kung bakit kayo exempted. Kung ganyan po yung batas, na kahit convicted na yung mga congressman at saka mga senador, pwede pa rin sila maging congressman at senador. Anong uri ng batas meron tayo? Samantalang, di ba? Pag ikaw convicted, hindi ka pwedeng tumakbo. Ibig sabihin, pero kung naging senador ka na bago ka ma-convict, pwede mong ituloy yung mo. Sila yung gumagawa ng batas eh. Yung problema natin. Isa pa, ang tagal ko sa gobyerno eh. 20 plus something years ako eh. Bawal po yung may kumikita ka pa sa labas eh. No? Bawal kang magtrabaho pa sa mga private company. Pwede, labas ng oras mo. Kung 8 oras ka sa gobyerno, lalabas ka muna.
Kung hanggang alas 5 ka, dapat alas 6 yung tatanggapin mong trabaho. Papatayin mo sarili mo. Eh bakit si Rapi Tulfo? May Rapi Tulfo in action pa rin. Kahit na senador ng Pilipinas. Yun yung mga pinagtataka ko talaga eh. Hindi applicable sa kanila, hindi ba applicable? Ako nagtatanong po, nagtataka ako. Hindi ba applicable sa inyo? Hindi ba kayo tao ng gobyerno? May special po ba yung inyong kalagayan sa lipunan? Hindi po kayo kasama sa mga ganun? Marami kong pinagtatakhan eh. Convicted. Pero congressman at senador pa rin. Yung mga iimbestigahan pa lang, suspended na. Okay. Mataas na po ang presyo ng manok. Nung araw po, tumataas lang po ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Lalo na po yung pagkain pag may krisis. Bumagyo, nagkandamatay yung mga palay, mga gulay, tataas yung presyo. Pansamantala lang kasi depende lang. Ngayon po, tumataas po yung mga... Wala po ako nabalitaan na avian flu ngayon. Di ba yung mga manok, tataas lang presyo niyan pag may mga avian flu. Bigla po, balitang-balita. No? Chicken, 250. Kabibili ko lang nung nakarang araw 160. Yung SM bonus. Bakit po tumaas po ng 250 per kilo ngayon ang chicken? Bakit po tumataas ang presyo kahit wala naman tayong nababalitaan? Dati po tumataas lang ang presyo, may avian flu. Tapos wala na yan, hindi na yan malulutas. Wala naman nalutas tong gobyerno na 'to. Imbes po na ewan ko. Kasi sila okay na sa kanila eh. Lahat ng problema natin, pustahan tayo yung pagtaas ng presyo ng manok ngayon 2024. Pustahan tayo, maikokonekta nila yan. Ang may kasalanan niya, si Duterte na naman. Etong pampalakad ng gobyerno, lahat ng problema, ang may kasalanan, Duterte. Makakakita yan. Maghintay lang tayo bukas, may paliwanag na yan bakit kasalanan ni Duterte ang pagtataas ng presyo ngayong 2024. Walang krisis. Walang pagseseryosohin mo, no? Grabe. Kaya tingnan niyo yung mga itsura nila. Lahat ng mga nasa tao sa gobyerno. Okay. Walang paliwanag kung bakit eh. Doon ako nagtataka eh. Chicken prices in Metro Manila have reached a record high. Record high pala yan, 250, no? Whole kilos, yan. Tapos hinahanap ko, walang nag-monitor lang yung Department of Agriculture. Pero ano yung dahilan? Ayan, no? Pati po yung mga nag-aalaga po ng mga manok, nagtataka rin sila eh. Sabi nung nag-aalaga ng manok, masyado naman mahal yung bentahan nila. 250 per kilo. Dapat ang presyo daw ng kilo ay 210. Mga nagtitinda na to ng manok ha. Sila po yung nag-aalaga, yung nagre-raise ng manok. Pati sila nagtaka eh. Bakit ang mahal ng bilihan? Dapat 210 lang. Ayan. Sabi pa nung nag-aalaga, yung United Broiler Raisers Association. Tignan nyo po ha.
He also noted that the price of 250 per kilo could mean that somebody is taking advantage of limited supply in a given market or area. So hindi po to problema ng may mahal o may avian flu o may mga ano ba yung sakit sa ano? Hindi po doon eh. Sila na mismo nagsabi, dapat 210 lang yan. Somebody is taking advantage of limited supply in given market or area. Alam nyo, ang nakakamiss o birds flu, di ba? Ang nakakamiss nung araw, pag may balitang ganyan, tapos sinabi ng mga netong mga to, dapat 210 lang ah. Meron tayong mga taga-DTI na pupunta na sa palengke, yung mga 250 per kilo, papasara na. Wala pong ganun eh. Ang luwag-luwag po ng mga ano ngayon. Lahat. Mababalitaan mo na lang sa dyaryo eh. Wala po silang sinabi oh. Walang paliwanag. Bakit tumaas ang presyo? Umaangal yung United Broilers kasi alam na nila mangyari diyan eh. Pag masyado mataas, putya, pababa, ano na naman yan, sasabihin mag-i-import tayo. Oh, breaking the record. Hindi po ako nagsabi niyan. Ito pong Philippines nagsabi yan, no? Chicken prices in Metro Manila have reached a record high 250 per kilo as local broiler output retreated and raisers sought to recover losses incurred in previous months. Hindi kayang solusyon, you know? Ang dami pong pera. Ang dami pong pera na ayuda. Concert tayo, ayuda. Ito po pinakamalala. Pumalag po to. Kaso hindi naman palag eh. Yung parang promo lang. Nababahala lang sila. Ejercito Cayetano raised concern on utilizing reserve healthcare funds for other government programs. Okay. Although we understand the other government program need funding, we believe that fulfillment of the goals and objectives of the universal healthcare law should be accorded priority. No? May batas na po eh. Hindi niyo po pwedeng ilipat yan. Dahil po galing sa mamamayan niyang budget na yan. Ang paggagamitin, sa kanila po to, hindi ko po alam ang batas. Ito po sabi, the health fund should be used for health. Let's prioritize increasing the quality of benefits and reducing the contribution paid by our citizens. So, ibig sabihin, mga kapatid, kung sobra-sobra po yung pondo ng PhilHealth, dapat kung sobra po yung pondo ng PhilHealth, dapat magbawas tayo ng kontribusyon. Hindi po ganun eh. Ngayong taon na to, nagdagdag po ng kontribusyon. Tignan niyo po kung ano uri ng gobyerno meron tayo. Sobra pala ng budget ang PhilHealth. Bakit kayo nagdagdag pa ng kontribusyon? Yung pala, kaya nagdagdag ng kontribusyon, kukunin nila yung sobrang budget para ilalagay nila sa unprogrammed funds. Nakaramihan yan, ayuda. Antindi, no? Ang sakit sa dibdib isipin ng mga ginagawa ng mga to. Sa bagay, magtataka ba kayo bakit mahal ang presyo ng bigas ba? Ang gobyernong Waldas, ayon nga sa kasabihan, sa gobyernong Waldas, lahat ng presyo tataas. Congratulations po, Mr. President. Na-achieve niyo po yung gusto nyong ma-achieve. Sa gobyernong Waldas, lahat ng presyo sa gobyernong Waldas, lahat ng presyo tataas. Ito po, pera ng taong bayan, no? Yung pera ng taong bayan, 8.9 billion pesos. Na yan po ay hulog ng mga mamamayang Pilipino. Bakit nyo po kukunin? Dapat po yan sa health, ayon po sa batas, hindi po pwede sa inyo yan.
Kaya nga nagtataka ako rito sa mga senador, ang dami niyong iniimbestigahan. Bakit hindi niyo imbestigahan tong sino ba sa health? Sino ba ang chairman ng health? Imbestigahan niyo to. Ang linaw po, kung sobra-sobra po yung budget ng PhilHealth, dagdagan nyo yung benepisyo ng PhilHealth. Yung tipong pag pumasok yung beneficiary sa ospital, wala nang babayaran. Pati gamot, dagdagan nyo ng gamot. Kulang po yan eh. Kung tototohanin po natin yung PhilHealth, yung healthcare natin, kulang po yan. Si Bongo ba? Bongo, trabaho ka naman ba? Imbestigahan niyo yung PhilHealth na yan. Pera namin yan eh. Yan lang po ang ating topic.